at hindi fake news ang kumalat na impormasyon na isang staff ng senador ang nahuling gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot. Yan ay batay sa impormasyon ni Senate Minority Leader Vicente Sotto. Hindi, matagal na raw nangyayari yan eh. Lagi daw nangyayari doon sa fifth floor yun eh. Well, where there's smoke, there's fire. Sa incident report ng Office of the Senate Sergeant at Arms, pinaghinalaan ng isang empleyado ang nasabing staff na si Nadia Montenegro, ang dating aktres, dahil ito lang umano ang nanggaling sa ladies room na umano'y pinagmula ng amoy na katulad ng marijuana. Suspect na yan. At kung talagang lumalabas na mapatunayan na talagang gumamit siya ng marijuana, din dapat mapaila ng kaso. Handang magpa-drug test ang ilang mga senador at inirekomendang ibalik ang random drug testing sa buong staff ng Senado kasunod ng alegasyong may isang empleyado ang gumagamit ng bawal na droga. Hindi naman po naniniwala ang mga mambabatas na fake news lang ang sinasabing impormasyon at iginiit na dapat na magsagawa ng malalimang investigasyon para matukoy ang naturang empleyado. Inihayag naman ni Senador Robin Hood Padilla na may internal investigation na silang ginagawa sa kanilang staff at pinagpapaliwanag ito sa loob ng 5 araw. Para sa detalye, kunin natin ang balita kay Mean Corvera. Mean. Which gusto nga ng mga senador na magsagawa ng random drug testing sa mga empleyado ng Senado. Yan ay para malaman kung sino-sino sa mga ito ang umano'y gumagamit ng illegal drugs. Matagal nang nangyayari ang umano'y marijuana session sa 5th floor ng Senado at hindi fake news ang kumalat na impormasyon na isang staff ng senador ang nahuling gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot. Yan ay batay sa impormasyon ni Senate Minority Leader Vicente Sotto. Hindi, matagal na raw nangyayari yan eh. Lagi daw nangyayari doon sa fifth floor yun eh. Well, where there's smoke, there's fire. Nakakahiya ayon kay Sotto na nakakaladkad ang Senado sa ganitong isyu gayong dapat sila ang mga ehemplo. Nagugulat ako, nakakahiya yan. Sobrang nakakahiya yan. Yun pa naman ang ikangay, isa sa mga pinaka-advocacy ko, hindi ba? Tapos may mga balitang ganyan. Nakakahiya yan, nakakahiya sa mga kababayan natin. Sa Senado pa, ang kapal naman nila. Hindi kumbinsido ang mambabatas na fake news lang ang kumalat na impormasyon at dapat anyang malaman kung may nangyayaring cover-up. Nais ni Sotto na ibalik rin ang dati ng patakaran sa Senado na magsagawa ng random drug testing para malaman kung may mga empleyado ba na gumagamit ng illegal drugs. Alamin natin kung fake news kaya, no? May cover-up. Di ba? Fake news o cover-up? Yan ang tanongin natin. Dati na yun, hindi, optional yung mga senador, pero yung mga empleyado, random, every now and then. Pabor sina Senators Ronald Bato de la Rosa at JV Ejercito sa random drug testing at sila mismo handang sumailalim sa drug test para matiyak na drug-free ang Senado. So, dapat mayroong mga drug test siguro dun sa mga suspected user dyan sa Senado. Hindi mo pwedeng i-dismiss na ng kaagad ng fake news without going through the proper investigation tsaka yung pang drug test siguro. Kapwa naman nanawagan sina De La Rosa at Senator JV Ejercito na magsagawa ng malalimang investigasyon ang Senado at papanagutin sa batas ang empleyado kung mapapatunayang totoong gumagamit ng illegal drugs. O dapat imbestigahan talaga yan at masanksyon yung
suspect na yan at kung talagang lumalabas na mapatunayan na talagang gumamit siya ng marijuana, din dapat mapaila ng kaso. Dahil alam natin, na violation yan sa Dangerous Drugs Act. Kahit na marijuana yan, sabihin natin organic yan. Organic lang yan, marijuana yan, pero nakasaad yan sa ating panukalang batas. Sa batas natin sa Dangerous Drugs Act na listed yung marijuana as prohibited drugs. Well, hindi pwede yan kasi unang-una hindi pa illegal, no? Ang considered illegal pang marijuana. Siyempre, Senado kami nga ang gumagawa ng batas tapos hindi naman pwedeng kami rin ang lalabag dito. So, hindi dapat paligpasin. Sa incident report ng Office of the Senate Sergeant at Arms, pinaghinalaan ng isang empleyado ang nasabing staff na si Nadia Montenegro, ang dating aktres, dahil ito lang umano ang nanggaling sa ladies room na umano'y pinagmula ng amoy na katulad ng marijuana. Sa nasabing incident report, itinanggi ni Montenegro ang aligasyon at iginiit na vape ang laman ng kanyang bag. Ayon sa Chief of Staff ni Senator Robin Padilla na si Attorney Rudolph Philip Horado, may ginawa na rin silang internal investigation at pinagsusumite na si Montenegro ng written explanation sa loob ng 5 araw. Wedge, paglilinaw naman ng tanggapan ni Senator Robin Padilla, si Montenegro ay kasalukuyang naka-leave at hindi pa nagre-resign. Naka-leave siya mula pa noong Miyerkules. Ang paliwanag niya daw ay hintayin ng tanggapan ni Padilla hanggang sa araw ng Martes. Wedge. Okay. Mayan, dalawang tanong. Unang tanong, yung katwiran ni Nadia na siyang staff ni Senator Robin Hood Padilla na vape yung kanyang hawak, pinapayagan ba ang paggamit ng vape sa bisinidad ng Senado? At ikalawang tanong, yung isang staff ng isa pang senador na nakaamoy, na sabi ay kasing amoy ng marijuana, ay bakit alam niya amoy ng marijuana? Alam mo, Wedge, yung nagsumbong galing dun sa tanggapan ng isang senador na dating pulis. Dun sa tanong mo naman na kung pinapayagan yung paggamit ng vape, binibigyan naman ng pagkakataon na gumamit pa rin ng vape o kaya mag-smoke itong mga empleyado, pero hindi sa loob ng gusali ng Senado, kundi dun sa labas kung saan merong itinilagang smoking area. Huling tanong na lang, Mayan, di ba merong mga CCTV cameras dyan sa Senado, hindi ba nila matatansya kung gaano katagal gumamit ng CR itong pinaghihinalaan nila na si Nadia, at doon pagsuspetsahan niya kung bakit napakatagal niyang gumamit ng CR? Meron naman, Wedge, pero kasi ang isang babae, alam mo naman kung gaano katagal. Hindi naman kasi pwedeng nagwiwi ka lang or ano yung ginawa mo sa CR, pwede kasing minsan bumababad ka sa CR para gumamit ng telepono at iba pang kailangan o kaya mag-retouch. Yung babae matagal talaga sa CR, so hindi yan na paghihinalaan. Bukod dyan, wala naman talagang CCTV kahit saang palikuran, Wedge. Oo, bawal maglagay talaga doon. Maraming salamat. Napaka-blooming ni Mayan Corvera ngayong gabi at maraming salamat, Mayan Corvera.